sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit na matalas kaysa alinman tabak na magkabila ay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng mga kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at siyang nakatataho ng mga binabalak at iniisip ng tao. Hebrews chapter 4 verse 12. Ako po ay lubos na bumabati sa inyo mga kapatid, una't higit sa lahat sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Isang pagpapala po sa akin ang muling magamit ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang banal, buhay at makapangyarihan niyang mga salita at mga karunungan sa makasaysayan at mapagpalang araw na ito. Sapagkat sa araw na ito ay ipinagdiriwang po natin ang ika-12 taong pagkakatatag ng Jesus is Lord Global Ministry Outreach 5. Mula po dito sa San Juan, Batangas, ako po si Pastor Jerome ay nakikigalak po sa inyo. Bagamat kayo'y malayo, ang aking pong puso ay tunay ng galak na galak, nakikigalak po sa inyo sa pagdiriwang ng ika-12 taon anniversary ng Outreach 5. Namimiss ko po kayo mga kapatid. At sa biyaya ng Diyos, hindi natin alam ang karunungan ng Panginoon, ay maaaring tayo'y magkasama-sama muli sa pisikal kung luluobin ng Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong mga kapatid sa pagpapadala sa akin ng t-shirt na ito. Na tunay ngang ang kulay ay hindi mapapasubalian na ikangay ayon sa napakaganda ho ng kulay. Yun na lang ang aking masasabi. Salamat ho ng marami mga minamahal kong mga kapatid. At ako'y inyong naalaala. Salamat din mga kapatid. At nagkaroon ako ng pagkakataon na muli ay gamitin ng Lord na makapagpahayag ng salita ng Diyos sa napaka-espesyal na araw na ito. Una't higit sa lahat mga kapatid, bago tayo mag-umpisa ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ako po'y humihingi sa inyo. Nagpapauna na po ako ng paghingi ng paumanhin. Dahil pagka minsan may maririnig kayong medyo mga maingay sa background po, dahil medyo malapit po ako sa karsada, may mga sasakyan po ditong dumadaan. Subalit ako'y naniniwala, walang pwedeng makahadlang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa umaga pong ito ay ang tema po ninyo o sa araw na ito, ang tema po ng ating anniversary ay Unity in the Spirit. Hallelujah! At ang teksto po ay nagmula sa aklat ng Efeso, ang pangkat ay 4, ang talata ay 3, at ito po'y babasahin ko sa salin ng Mabuting Balita, Biblia. Ganito po ang sabi mga kapatid. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal buhay at makapangyarihan niyang mga salita at mga karunungan. Hanangad po ng ating Diyos na buhay na tayong mga mananampalataya ay laging nasa buklod ng pagkakaisa. Malaki ang nagagawa ng mga Kristiyanong laging ang nais ay pagkakaisa para sa paglago ng gawain ng Diyos dito sa lupa. Tunay ngang isa sa mga literal na halimbawa nito ay ang tingting ng walis, na kung ito'y isang tingting lamang, wala itong magagawa. Subalit kapag ito'y binuklod, pinag-isa, itinali ng pagkakaisa, malaki ang nagagawa ng tingting ng walis upang malinis ang kapaligiran. Ganon din ang mga Kristiyano na nasa loob ng church. Kapag laging buklod ng pagkakaisa, malaki ang nagagawa sa gawain ng ating Panginoon. Sa talata pong ating binasa o sa talata po na kung saan ay kinuha po natin ang ating tema, dito po ay may dalawang salitang binibigyang diin. Ang salitang pagkakaisa at kapayapaan. Atin muna pong titingnan ang salitang pagkakaisa na kung saan ay siyang tema natin ng ating anniversary. Sa sanlibutan ay mayroon pong ding mga pagkakaisa. Kaya po nabubuo ay yung po mga organisasyon, mga asosasyon, at mga clubs. Subalit sa ating pong teksto, ang salitang unity ay meron pong kadugsong. Ang sabi po dyan, unity in the Spirit, pagkakaisang mula sa Espiritu. Ang itinuturong pagkakaisa ng sanlibutan ay ang pagkakaisang individual. Subalit sa ating mga Kristiyano
Ang itinuturong pagkakaisa ay mula sa Espiritu. Hindi mula sa mga individual na espiritu ng tao, kundi mula sa Holy Spirit, mula sa banal na Espiritu. Ang ating pagkakaisa, mga minamahal kong mga kapatid, ay mula sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang ikatlong persona ng Diyos. Ang pagkakaisa ng mga Kristiyano, ang nagbubuklod ay ang Holy Spirit. Ibig sabihin nito, mga minamahal kong mga kapatid, ay nais ng Diyos na mga nananampalataya ay hindi kumilos ng mag-isa lamang. Hindi nais ng Diyos na tayong mga born again, tayong mga mananampalataya ay kumikilos na may pagkakaisa. At may bibigyan po akong diin ngayong umagang ito. Without the Holy Spirit, there is no unity in the church. Kahit paanong ating pagpupumilit gawin, kung wala ang gabay ng Holy Spirit, hindi natin magaganap o hindi magagawa natin na magkaroon ng genuine unity sa loob ng church. Bawat isa po sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, ay nararapat na laging humingi ng gabay sa banal na Espiritu upang tayo'y maging kasangkapan ng pagkakaisa sa loob ng church. Bawat isa po sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, ay nanggaling sa iba't ibang mga background. Bawat isa sa atin ay iba't iba ang uri ng pagpapalaki sa atin ng ating mga magulang. At bawat isa sa atin ay nanggaling sa iba't ibang mga kapaligiran na kung saan ay ating kinalakihan. At dahil doon, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang preferensya, may kanya-kanyang kagustuhan sa buhay. Nang ikaw ay maborn again, dinala ka ng Lord dito sa Outreach Spire upang maging kabahagi nito. Nakita mo ang iba't ibang ugali ng mga tao sa loob ng church. At nasabi mo sa iyong sarili, paano ako makikipagkaisa? Paano ako magiging kaisa? Iba't iba ang kagustuhan ng mga tao sa loob ng church. Sa mga baguhan o maging sa mga luma na sa church, ang susi upang magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng church ay nararapat na ang bawat isa sa atin ay matutong humingi ng gabay sa banal na Espiritu. Ay napakahalaga yung araw-araw na paghingi ng gabay sa atin pong banal na Espiritu. Kapag napapansin mo ang iyong sarili na tila gusto mong lumihis sa pagkakaisa, ang kailangan natin mga kapatid ay tulong ng Holy Spirit. Ask the Holy Spirit. Ask His guidance. Ngayon ay, ang tanong ay ito, papaano tayo magiging agent o kasangkapan ng pagkakaisa sa loob ng church sa tulong ng Holy Spirit? May dalawa po akong puntos. Ang una kong punto ay magmumula sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 2. Ang sabi po diyan, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Ang una pong punto, mamuhay gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang po tayo Kristiyano sa pangalan. Tayo po ay dapat maging Kristiyano sa ugali at pamumuhay. Ang isang Kristiyano, hindi niya gusto ang pagkakawatak-watak. Ang gusto niya lagi ay maging kaisa. Ang gusto niya lagi ay mabuo ang pagkakaisa sa samahan ng mga magkakapatid. Ang isa sa nakasisira sa pagkakaisa ng magkakapatid ay ang tinatawag na pahatid dumapit. Alam po ninyo itong mga pahatid dumapit. Ito po yung pag yung isang tao ay may sinabing masama tungkol sa kapwa, ay sa halip na iyong hindi mo na ihatid sa iba, ay ihahatid mo pa. Na kung saan sa halip na maging magaan na ang lahat, ay lalong bumibigat. Dahil inihatid mo pa yung masamang sinasabi o masamang balita sa iba. Dapat ang chismis, dapat ang masasamang mga balita
ay namamatay na sa iyong tenga. Para na sa ganoon, ay sa halip na yung mga tao ay nagkakaayos-ayos na, ay hindi pa dahil sa tinatawag na mga pahatid dumapit. Mga minamahal kong mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay laging humingi ng gabay sa Holy Spirit upang tayo ay maging kasangkapan lagi ng pagkakaisa sa loob ng church. Na tayo yung nagiging dahilan kung bakit ang mga kapatid ay nagkakabuklod-buklod sa halip na nagkakawatak-watak. Tayo yung gagamitin, ipanalangin lagi natin sa Holy Spirit na tayo kasangkapanin para laging mabuo ang pagkakaisa sa loob po ng church. At sa talata pong ating binasa, may mga katangian pong binanggit. At ang mga katangian pong ito ay napakahalaga sa isang Kristiyano para sa maging agent ng unity. Ang una ay pagiging mapagpakumbaba. Pangalawa ay pagiging mabait. Pangatlo ay pagiging matyaga. Pang-apat ay mapagmahal at mapagpaumanhin. Para magkaroon ng unity sa church, ang mga katangiang ito ay dapat taglayin ng mga tao sa loob ng church. Iisa-isahin natin yung pagiging mapagpakumbaba. Ito yung pagpapalagay ng ating sarili, na pagpapalagay natin na hindi yung laging tayo ang tama. Na laging pinapalagay natin sa ating sarili na hindi laging tayo ang sentro, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay nakikinig din sa idea ng iba. Tayo ay nakikinig din sa sinasabi ng iba. Handa mong ibaba ang iyong sarili upang makinig sa iba at sa ganon, napaparangalan ang Diyos. Pangalawa, ang isang Kristiyano na gusto niyang maging agent ng pagkakaisa ay siya'y mabait. Ibig sabihin, siya ay matulungin, siya ay maalalahanin sa iba, na siya'y may kakayahan na magbigay ng kasiyahan sa iba at ginhawa sa kanyang kapwa. Maingat din siya. Ayaw niyang makasakit sa kanyang kapwa, sa kanyang kilos, gawa at maging sa salita. Pangatlo, siya ay matyaga at mapagpaumanhin. Ibig sabihin, ay isang Kristiyano ay hindi madaling sumuko. Matyaga siyang umunawa. Matyaga siyang umintindi, lalo na sa mga bata pa sa pananampalataya. At kahit na rin nga sa mga kapwa niya matatanda na sa pananampalataya. Dahil bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang level ng pananampalataya. Ang kailangan ay tayo'y laging maging matyaga para sa kanila. At ang panghuli ay siya'y mapagmahal. Ito po yung ibig sabihin ng mapagmahal, mga kapatid. Ito yung pag-una sa kapakanan ng kapwa bago ang sarili. Ito yung pag-ibig na itinuturo sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Na siya'y dapat hindi napako doon sa krus ng Kalbaryo dahil siya na may walang kasalanan. Subalit dahil inunan niya tayo, inunya na tayo, mga kapatid, inialay niya ang kanyang buhay sa krus para tayo magkaroon ng katubusan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan din yung uri ng pag-ibig na dapat nararapat taglayin ng mga Kristiyano. Yung pag-una sa kapakanan ng iba. Hallelujah! Ang pag-ibig na ito ay magaganap lamang natin sa pamamagitan ng tulong ng Holy Spirit. Kung sa ating sariling lakas, hindi po natin kaya yung ganyang uri ng yung pagmamahal. Yung pag-una sa kapwa, sa kapakanan ng kapwa. Pero kapag nariyan ang Holy Spirit, tiyak, tutulungan niya tayo. Kapag tayo dinadirect ng Holy Spirit, tiyak yung pag-ibig na yan ay pag-ibig na magbubuklod sa atin para tayo magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Ang ikalawa ay sa verse 11 hanggang 13 ng Ephesians pa rin, Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon,
tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang ikalawang punto, mga kapatid, kilalanin ang mga kaloob ng mga kapatid sa loob ng church. Nabanggit na naman po ni Apostol Pablo sa verse 13 ang salitang pagkakaisa o unity. Bakit kaya po inisa-isa ni Apostol Pablo at binigyan niyang diin yung iba't ibang gifts ng mga kapatiran? Sabi niya, ang iba'y apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, ang iba ay pastor, ang iba'y guro. Tapos, idinugsong po niya yung salitang pagkakaisa doon po sa verse 13. Maliwanag po sa talatang ito, mga kapatid, na magkakaroon lamang ng pagkakaisa sa loob ng church kung kikilalanin ng bawat miyembro ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga kapatid. Hindi yung nagsasapawan, hindi yung nagsisiraan, kung hindi kinikilala ng bawat miyembro sa loob ng church na siya ay pastor, na siya ay propeta, na siya ay ebanghilista, siya ay tagapaglingkod. Kapag ganoon po, kinikilala po natin ang gift o ang ibinigay na katungkulan ng Diyos sa ating mga kapatid, tiyak po magkakaroon ng pagkakaisa sa lahat, sa loob ng ating pong church. Hindi lahat ay pastor, hindi lahat ay guro, pero bawat isa sa nasa loob ng church, mga kapatid, ay may kanya-kanyang kaloob. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang gagampanan na katungkulan sa loob ng church. Hindi lamang po tayo taga-upo sa loob ng church. Tayo po'y may kanya-kanyang gagawin sa loob ng church. Mga kapatid, kapag tayo po'y tumugon sa tawag o panawagan ng Diyos sa ating buhay upang maglingkod sa Kanya sa ministry, magiging magaan ang lahat dahil nakikiisa po tayo. Sa pakikiisa mo, kapatid, umaalwan ang bawat ministry sa loob ng church. Kaya ikaw, kapatid, ini-encourage ko, kung wala ka pang ministry, makiisa ka sa paglilingkod. Makiisa ka sa paglilingkod sa Diyos at sa ating mga kapatid. Tiyak ang gawain sa loob ng church ay magiging magaan. Kung nakikita mo parang ang bigat-bigat, parang ang hirap-hirap ng mga kapatid, sila'y mga pagod na, tumulong ka, kapatid. Makiisa ka. Tanungin mo ang mga pastor at mga leaders sa church, ano ang maiitulong ko, pastor, para sa church? At kapag ginawa mo, ikaw ay parang isang tingting na nakikiisa doon sa malaking buklod ng mga tingting na kung saan ay madami ang nagagawa. Malaki ang magagawa mo, kapatid. Malaki ang magiging ambag mo sa lalong pag-unlad ng atin pong iglesia. Ano ba ang kahalagahan ng pagkakaisa sa Espiritu? Isa pa ring tanong, ano ang kahalagahan ng pagkakaisa sa Espiritu? Ano ang kahalagahan ng unity in the Spirit? Ang una na kahalagahan nito, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Ang pagkakaisa sa Espiritu ay isang indikasyon ng ating pagsunod sa Diyos. Ang Diyos mismo ang naglagay ng Espiritu ng pagkakaisa sa ating mga puso. Sa Juan 17:21, ipinanalangin ng ating Panginoong Hesus na tayo'y magkaisa tulad ng pagkakaisa niya sa Ama. Ang pagkakaisa ay ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Ikalawa, bakit? Ano ang kahalagahan ng pagkakaisa sa Espiritu? Ito ay kalakasan ng iglesia. Ang isang iglesia na may pagkakaisa ay matatag at hindi madaling magupo. Sa aklat ng mga gawa, makikita po natin kung papaanong nagkakaisa ang mga unang Kristiyano na siyang nagpalago ng iglesia at nagdulot ng maraming himala at pag-aakay ng napakaraming tao para sa Panginoon. Ang iyong pakikiisa, mga kapatid, ay nagiging kalakasan ng church. At ang sabi ng talata, ang pagkakaisang mula sa Espiritu ay sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan. Ngayon naalaman natin ano ba ang kahalagahan. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Ito'y kalakasan ng church. Ang isa pang tanong ay ito, papaano mapananatili ang pagkakaisa sa pamamagitan ng kapayapaan?
papaano mapapanatili ang pagkakaisa sa pamamagitan ng kapayapaan. Meron po ako ditong 3. Paano mapananatili ang pagkakaisa sa pamamagitan ng kapayapaan? Ang una ay kapayapaan bilang buklod. Ang kapayapaan na ito ay hindi simpleng kawalan ng alitan, kundi isang aktibong pagpapanatili ng mabuting relasyon sa bawat isa. Ito ay nangangailangan ng pagtitiyaga, pagpapakumbaba at patuloy na pakikipag-usap. Ibig sabihin po mga kapatid, ang nagbubuklod sa pagkakaisa ay ang pagnanais natin na magkaroon lagi ng kapayapaan sa bawat individual o bawat miyembro ng ating church. At ang mga tinatawag nating mga ahente ng hindi pagkakaintindihan ay ating iwaksi para na sa ganoon lagi tayong nabubuklod ng pagkakaisa. Sa ganon, napaparangalan ang ating pong Diyos na buhay. Pangalawa, na papaano tayo mapapanatili ang pagkakaisa. Ito ay dahil tayo'y nagiging tagapagpayapa. Pagiging tagapagpayapa. Sa Matthew 5:9, sinabi ni Jesus, mapalad ang mga tagapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Tayo ay tinawag upang maging tagapagpayapa. Magsumikap upang manatili ang pagkakaisa sa kabila ng pagsubok at pagkakaiba-iba. Tayo po'y tinawag ng Diyos, mga kapatid, upang tayo'y laging, ang gusto natin ay maging mapayapa, maayos, ang samahan sa loob po ng ating church. Ikaw yon kapatid. Ikaw yon. Kaya ikaw ay nasa loob ng church, kakasangkapanin ka ng Diyos. Pangatlo, pagdarasal at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang regular na pagdarasal at pag-aaral ng salita ng Diyos ay magbibigay ng gabay at kalakasan upang mapanatili ang pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, binibigyan tayo ng kakayahang magtagumpay sa mga pagsubok at mapanatili ang pagkakaisa. Ang aking tanong ay ito, ikaw ba kapatid ay nagbabasa ng salita ng Diyos? Ikaw ba kapatid ay nananalangin? Ang Biblia, ang ating nag-iisang aklat na siyang nagbibigay ng lahat ng mga guidance sa atin para tayo makapamuhay bilang mga Kristiyano. At isa doon ay yung tayo ay maging ahente o agent ng pagkakaisa. Pag ito'y ating lagi at araw-araw lagi nating binabasa, tayo'y nagiging kawangis ni Kristo. At pagka tayo nagiging kakawangis ni Kristo, madali na tayong maging kasangkapan ng pagkakaisa sa loob ng church. Dahil ang puso ni Kristo ay iyong nararamdaman, iyong nararanasan. Isa pa ring napakahalaga ay ang pananalangin. Ang pananalangin ay ito'y weapon natin sapagkat araw-araw tayo'y dumadanas ng napakaraming mga pagsubok sa buhay nito. Napakaraming mga iba't ibang mga hindi lamang sa iyong sirkumstansya sa buhay, maging ang iyong kapwa pag minsan ay nagiging pagsubok. Kaya napakahalaga na tayo po'y nananalangin para kung may dumarating man ng mga tao sa ating buhay na ang gusto tayo'y pagwatak-watakin, ikaw ay hindi pumapayag sapagkat ikaw ay isang mananalangin, ikaw ay isang prayer warrior na ang nais mo lagi ay magkaroon ng pagkakaisa at mabuklod ang pagkakaisa. Kapag may nakikita kang hindi pagkakaisa sa loob ng church, ang gagawin mo ay manalangin. Ang gagawin mo ay dumulog sa Panginoon para yung puso ng mga taong iyon ay hipuin ng Diyos para sa pagbubuklod. Hindi yung tayo'y magiging kasangkapan para lalong lumala ang hindi pagkakaisa. Manalangin at ilapit sa Panginoon ang ating mga nakikitang hindi pagkakaisa. At bilang konklusyon po mga kapatid, ang pagkakaisa sa Espiritu ay isang mahalagang tanda ng isang buhay na church. Ano ang ibig sabihin
ng buhay na iglesia. Ibig sabihin po nito ay kapag ang tao ay pumasok sa church, nababago ang kanilang buhay. Yung dating sila ay palaaway, sila ay nagiging tagapagpayapa. Yung dating sila ay hindi gumugusto sa pamumuhay na may kabanalan nang sila ay pumasok sa church, nabago ang kanilang perspektibo, ang nais na nila ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sa madaling sabi, ang isang church na buhay ay nakakakilos ang Diyos, malayang nakakakilos ang Holy Spirit upang mabago ang dating masama ay nagiging mabuti. Hinihikayat po tayo ng Ephesians 4:3 na pagsikapan nating mapanatili ang unity o pagkakaisa sa bigkis ng kapayapaan. Bilang mga Kristiyano, ating pahalagahan ang pagkakaisa at gawin ang lahat ng ating makakaya upang mapanatili ito. Sa ganitong paraan, ang pagiging Kristiyano natin ay nagiging patotoo ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos dito sa mundong ito. Hanggang dito na lamang po mga kapatid, ang mensahe ng ating makapangyarihang Diyos sa ika-12 taong anibersaryo. Hindi ko na po kinahabaan ang mensahe ng ating pong Panginoon. Ako po'y naniniwala na kahit sa maigsing kapahayagang ito ng salita ng Diyos, ay ang mensahe o ang aral ng Diyos na nais ipahitid sa inyo ay nakarating sa inyong tenga at nakarating din sa inyong mga puso. Mga kapatid, maraming salamat at dalangin ko sa Panginoon ay lalo pang ibuhos ng Diyos ang ibayong pagpapala sa ating pong church at patuloy po kayo na maglingkod sa ating Diyos sapagkat ang ating ginagawa para sa Panginoon ay hindi nasasayang. Maraming salamat mga kapatid. To God all be the glory.